Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na sama-samang magpuri, magpasalamat sa Diyos at higit sa lahat mag-aralan ng Kanyang salita. At alam ko na ang bawat isa sa atin ay handa na sa pakinig ng salita ng Diyos. Bago tayo mag-aralan, nais ko pong muna magpasalamat sa Panginoon. Pasalamatan ng Diyos sa Kanyang kabutihan at katapatan sa aming mga buhay dito po sa bansang UK. Kaya talagang salamat sa Diyos sapagkat ang Diyos ang aming laging kasama. Hindi po kami exempted sa pagsubok o sa financial crisis, pero nananatiling ang biyaya ng Diyos ay higit pa sa sapat. Kaya salamat sa Diyos na kasama namin upang matugunan ang aming mga pangangailangan. Salamat din sa Diyos sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa amin ng karunungan, ng kalusugan at kalakasan. Talagang siguro talagang napakahirap mamuhay kung wala ang Diyos. Kaya salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa para po sa amin. At sa Diyos po ang kapurihan sa lahat ng bagay. At ngayon, tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At tunay na napakabilis ng panahon. Ano po? First Sunday na ng August. Ang kasunod niya ay Vermont na. Paskuhan na naman. Kaya nakikita natin kung gaano kabilis ang Diyos at nakikita natin sa paglipas ng panahon ay kung gaano kabuti ang Panginoon. At mahalaga din po ang ating pag-aaralan ngayon at magbibigay sa atin ito ng kapanatagan bilang mananampalataya at magiging kalakasan din po natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. Talagang sabihin nga po natin na ang buhay ay ngayon ay pahirap ng pahirap po, pero tinuturuan tayo ng Diyos kung paano manatiling panatag at matatag sa panahon ng may kahirapan sa buhay. At itong pag-aaralan na ito ay isa ito sa mahalaga na mayroon tayong matututunan na pwede nating i-apply sa pang-araw-araw po nating buhay. At ito po ay makikita po natin ang ating pag-aaralan sa Awit chapter 73. Awit o Psalms chapter 73. At pag-aaralan po natin ang buong chapter para mas makuha po natin ang buong konteksto at ang tamang aral na dapat po nating matutunan at ang mensahe ng Diyos. Sa Awit chapter 73 verse 1 to 28. Yan po. Awit 73 chapter 1 verse 28 or Psalm 73 chapter 73 1 verses 1 to 28. Hindi naman po natin babasahin lahat kasi medyo hahaba tayo. Ay babasahin lang po natin yung key verse po natin sa verse 28. Kung nakita na po ng lahat, magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Babasahin ko po ito sa English at saka sa Tagalog yung key verses. At sa mga susunod ay mga English lang po para mas maging malinaw yung mga word na ating pag-aaralan at sundan nyo na lang po, sasalin po ng inyong Biblia para mas lubos nyo pong maunawaan. Ang sabi po dito sa Psalm 73, verse 28, "But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all your works." Sa Tagalog, ngunit sa sarili, tanging hangarin ko, sa piling ng Diyos manatili ako. Sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapanatag, ang kanyang ginawa'y aking ihahayag. Purihin po ang Diyos at tayo po ay manalangin. Diyos amang mabuti, Diyos amang dakila sa lahat, sa biyaya mo kami nagpupuri at nagpapasalamat. Ganon din po sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin upang makapag-aral ng iyong salita. Salamat din po sa iyong salita na amin pong pagbubulay-bulayan, na aming pag-aaralan. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay ang pagsama ng banal mong Espiritu sa aming pag-aaral na ito, ang paggabay at pag-iingat. Nang sa ganon ay makita po namin ang buong katotohanan na nais mong ihayag sa pamamagitan po ng iyong salita. Magang ang iyong lingkod, Panginoon, tunay ngang limitado ang aking karunungan at ang aking kakayahan, ang aking kaalaman, kaya't ako'y umaasa sa gabay at patnubay ng banal na Espiritu na mailahad ang lahat po ng dapat na mailahad sang-ayon po sa iyong katotohanan. Linisin mo rin po, Panginoon, ang aming puso at isipan upang maging karapat-dapat sa pagbabahagi ng iyong salita. Dakilang Diyos, sa iyo po namin ito pinagkakatiwala sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Diyos. At ito po ang Awit, chapter 73. This book of Psalm was written by Asaph, one of the leader of David's Levitical choir.
On that time, Asaph experienced great struggle that almost slipped on his feet in trusting God because he was saw the wicked being prosper and the righteous being suffer. Ito yung konteksto po ng Book of 73 ng Psalms na isinulat ni Asaph, isang choir leader ni David sa Levitical choir, at naisulat niya itong awit na ito sa panahon na siya ay meron pong mabigat na pinagdadaanan o struggle sa buhay, buhay pananampalataya na halos ay, sabi nga doon ay slip on his feet o magpatumba sa kanya. Ano po, o sinasabi natin na magpalayo sa Panginoon, mawala ng tiwala sa Panginoon dahil nakita niya ang mga masasama ay nakakaranas ng mga masasaganang biyaya. Ano po? At samantalang yung mga righteous ay siyang naghihirap. Parang panahon din po natin ngayon, nakikita natin kung sino pang masasama, siya pa ang parang sagana sa buhay, at ang mga matatapat, matutuwid, ay siya pang naghihirap sa buhay. Ito yung kanyang nakita, ito yung kanyang na-observe. At it comes to his mind that life was so unfair. At dumating sa kanyang isip, parang hindi unfair ang mundo, hindi unfair ang nangyayari. Kasi bakit kung sino pa ang masasama, siya pa ang umuunlad, at kung sino pang mahihira ang matutuwid, siya pa ang naghihirap. Marahil ito po yung na-observe din natin at nagiging sentimento din natin sa panahon natin ngayon, na bakit kung sino pa ang masasama ay siyang paunlad ng buhay, at ang mga matutuwid, mga mananampalataya, parang pahirap ang buhay ng mananampalataya. This chapter of Psalms is the story of faith that being crushed and being restored, the confidence in the Lord. Ito po yung konteksto niya na ng chapter na ito ng Psalm, yung kasaysayan o istorya ng isang pananampalatayang, sabi nga, nadurog, nanghina, ngunit napanumbalik ang pagtitiwala at kapanatagan sa Diyos. Minsan ito po ay nararanasan din po natin bilang mga mananampalataya na sa panahon natin ngayon parang bagsak na bagsak ang ating pananampalataya. Bagsak na bagsak ang ating moral. Bagsak na bagsak ang ating pagtitiwala sa Diyos batay sa mga nangyayari at nakikita natin sa paligid na, sabi nga, seems so unfair ang tingin po natin. Kaya ang tema po natin dito sa ating pag-aaral na ito ay finding stability when life feels unfair or seems unfair. Finding stability when life seems unfair. O pagkatagpo ng katatagan sa panahon na ang buhay ay hindi patas. Ang tanong, sa atin po ngayong oras na ito, palagay ba natin patas ang buhay o hindi patas ang buhay? Yan po isang question. Kasi sa ating mga paghihirap, nararamdaman natin na nagiging hindi patas ang buhay. At sa panahon na tayo maganda ang nangyayari, nakikita natin nagiging parang patas ang buhay. Pero dito po, sa kanyang sentimento na ito na nakita niya na parang hindi patas ang buhay, ay ano ang katotohanan na pinapakita dito? Sa proposition natin, the Lord is just and faithful in all His action. Yan po ang dapat po nating maintindihan. Yan po ang dapat nating matutunan. Sa panahon na nararamdaman natin na life is unfair, tandaan po natin, God or the Lord is just, matuwid. Walang kinikilingan, patas po siya, and faithful, tapat po siya in all His action. Ang sinasabi po ng mensaheng ito na hindi pwedeng maging unfair ang Diyos. Patas ang Diyos sa lahat ng at sa lahat ng kanyang ginagawa ay faithful ang Diyos. Walang pinapaburan ang Panginoon. Kaya ang layunin ng ating pag-aaral na ito ay to see that our security rests not in circumstances but in the God's faithful hold on us. Ulitin po natin, to see that our security rests not on circumstances but in God's faithful hold on us. God's faithful who holds on us. Yun po ang makita natin. Kasi madalas nangyayari, ang ating katatagan ay nakadepende sa kung ano ang ating kalalagayan, kung ano ang meron tayo. Pero dito,
tayong turuan ng Diyos na huwag nating ibatay sa sitwasyon, huwag nating ibatay sa kung anong meron tayo para tayo maging matibay. Sapagkat kung ano man ang meron sa mundong ito nagbabago, ito ay lumilipas. Ngunit ang Diyos kailanman hindi nagbabago at hindi lumilipas. Ito po yung ating pag-aralan, the important facts in finding stability when life seems unfair. Yung mahahalagang katotohanan para magkaroon tayo ng katatagan sa panahon na ang buhay parang hindi patas. Siguro marami sa atin nagkakaroon ng sentimento na parang hindi patas ang buhay, parang may mga nararamdaman tayo, nararanasan na sa tingin natin parang hindi patas. Sa kabila ng ating pagsusumikap, sa kabila ng ating katapatan, ay nakakaranas pa rin tayo ng mga mabibigat na pagsubok, at ito po yung isang nagiging sentimento ng isang tao, kaya nakikita niya na mabigat ang buhay. Sa number 1 po natin, sikapin po natin na matapos ito ng mabilis at maikli, para mas maintindihan po natin. Alam ko po na may celebration ngayon, parang ngayon ay family day, kaya sikapin po natin na mas mapaikli po itong tapos yan po, mapaikli po ang ating mensahe. Baka naman sabihin po na iba, Pastor, narinig na namin yan lagi mo sinasabing papaikliin, tapos mamaya ang haba na naman. Ay pasensya po talagang yun na po yung maikli noon. Kasi kung hindi pa po yung pinaikli, baka abutin tayong 2 oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng karunungan para maihayag ang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Number 1, anong importanteng katotohanan na dapat po nating maunawaan para magkaroon tayo ng katatagan sa panahon na naramdaman natin na ang buhay ay hindi patas? Una, the crisis. Ano ba yung crisis? Kasi dito ay ipinakita sa aklat na ito kung ano yung crisis na kinahaharap ni Asaph. O yung sitwasyon na hindi naging maganda sa kanya. Ito yung kanyang krisis sa buhay. Minsan ito'y dumadaan din sa buhay natin na may krisis sa buhay natin, kaya tayo nakakaranas ng ganito. Kaya una, malaman muna natin ano yung krisis sa ating buhay para makuha natin yung tamang solusyon para magkaroon tayo ng katatagan o kapanatagan. The crisis, at makikita po natin ito sa verse 2 to 14. Ito, dito natin umpisahin basahin yung ano yung pinagdadaanan ni Asaph, kung bakit niya nasabi na life is unfair. Kasi ang ganda ng kanyang introduction dito sa 73, verse 1, sabi niya dito, truly God is good to Israel. Naintindihan niya na Diyos ay mabuti sa Israel. Sabi niya dito, to those who heart is pure. Doon pa lamang makikita natin na kung ang Diyos ay mabuti sa Israel at ang Diyos ay mabuti sa tapat ang puso, pero nakaranas siya ng crisis. Kaya maintindihan po natin dito yung kanyang sentimento sa ating pag-aaral. Mahalaga lang po nating maunawaan ano yung damdamin ng sumulat para maunawaan din natin ang mensahe nung sumulat. Amen po mga kapatid, para maintindihan natin, kasi ang ganda ng kanyang malinaw sa kanya na ang Diyos ay tapat sa Israel. Bilang siya Israelita, dapat ang Diyos ay tapat sa kanya. At bilang, sabi doon, ay tapat din siya doon sa may malinis na puso. Kaya makikita natin dito mabuti yung kanyang sentimento pagdating dito. Pagdating sa verse 2, but as for me, yan po ang unang crisis niya. But as for me, I almost lost my footing, my feet were sleeping, and I was almost gone. Pero para sa kanya, ito yung kanyang naranasan na, siya ay isang Israelita na halos matumba na. Sabi nga sa atin yung nadulas o matisod or mag-backslide o lumayo sa Diyos. Kasi niya dito, makikita natin dito sa verse 2 yung kanyang damdamin. Kaya sa crisis, nakita natin dito yung sa letter A, the comparison between wicked and righteous. Ito yung crisis. Napagkumpara niya ngayon ang wicked at righteous. Kasi sabi niya, tapat ang Diyos sa Israelita. At lalong higit tapat siya sa mga malilinis ang puso. Pero nakita niya anong meron sa wicked at ano ang meron sa righteous. Kasi sabi niya dito, basahin lang po natin at may natin paliwanag,
Verse 3, for I envied the proud when I saw them prosper despite their wickedness. Sundan niyo po sa Tagalog ha, para mas malinaw po sa inyo at nang makita po ninyo. They seems to believe such painless lives. Their bodies are so healthy and strong. They don't have troubles like other people. They're not plagued with problems like anyone else. They wear pride like a jewel necklace and clothe themselves with cruelty. So verse 7, this fat cat have everything their hearts could ever wish for. Grabe, ano po yung kanyang nakikita? Namaya, paliwanag po natin. They scoffed and speak only evil. In their pride, they seek to crush other. They boast against in very heavens, and their words strut throughout the earth. And so the people are dismayed and confused, drinking in all their works. So verse 11, what does God know? They ask. Does the Most High evenly know what's happening? Makita po natin dito yung comparison. And look at these wicked people enjoying life of ease while their riches multiply. Sa verse 12, look at this, verse 13, did I keep my heart pure for nothing? Did I keep myself innocent for no reason? I get nothing but trouble all day long. Every morning brings me pain. Anong makikita po natin dito? Ano yung kanyang krisis na pinagdadaanan? Matapos niyang ikumpara ang matuwid at ang masasama, kasi sabi niya, sa unang bahagi, ang Diyos ay mabuti sa Israel. Mabuti siya sa mga malilinis ang puso. Pero, ito yung kanyang nakita at naobserbahan. Nang sabi po dito, yung wicked, ano yung mga wicked dito? The wicked are yung masasama. Anong nangyari sa kanila? They are prosper, painless lives, healthy and strong, don't have troubles, not plagued with problems, and have everything they want. They enjoy life and wealth are being multiplied. Ito yung nakita niya, na kung sino pa yung masasama, siya pa ang umuunlad, umaasenso. At para bang ang buhay nila ay walang sakit o walang hirap, painless life. Sila pa yung malulusog, sila pa yung mga healthy. Wala silang suliranin o problemang katulad ng sa iba, yung kanyang napapansin. Hindi rin sila plagued with problems, para bang hindi sila ng problema. Hindi sila dinadatan ng salot ng problema. Have everything they want. Kung anong gusto nila, nakukuha nila. Enjoying life and wealth are being multiplied. Kahit siguro naman tayo mapapaisip, pag itong nakita natin, na kung sino pang masasama, siya yung sobrang saya, na parang wala silang problema, kinakaharap, walang problema kahit ano. Lahat ng gusto nila nagagawa nila. At sila pa'y payaman ng payaman. Minsan ito yung kinaiinggitan po natin. Maraming even mananampalat na inggit pag nakakakita ng ganito na umaanlad, umuunlad ng buhay, kumpara sa atin, tapos makikita natin kung sino pang masama, sila pang umaangat. Mapapatang tayo, Lord, parang unfair. Minsan po ba dumating sa puso at isip niyo yung ganun tanong, na nakakita kayo na alam niyo yung kapitbahay ninyo, alam niyo yung kakilala ninyo na masama naman siya, hindi man lang nagsisimba, ni hindi nga nananalangin, ni hindi nga nagbabasa ng Biblia, ay nakikita na siya pa yung paunlad ng paunlad. Samantalang tayo ay palubog pa ng palubog. Diba? Minsan mapapatanong tayo, Lord, parang unfair. Kasi tingnan po natin. Ano pang makita natin? Doon sa ugali, weak are arrogant, no respect to others and God. Yung pang isang matindi doon na ugali ng wicked, nung masama. Arrogante, walang galang, walang respeto sa tao at walang respeto rin sa Diyos. Pero tingnan po natin dito yung righteous. Yung righteous, sila yung mga taong marunong kumilala at sumunod sa Diyos. Righteous are innocent. Pag sabing innocent, meaning
has freedom from guilt, or they did not, they are free from the liability against God and against other. Yun pong ibig sabihin ng innocent. Nung ginamit niya ang salitang innocent, ay ang sinasabi po niya dito ay wala siyang anumang pananagutan sa Diyos o sa kapwa, o hindi siya lumalabag sa Diyos at hindi rin siya nang-aagrabyado ng kapwa. Yun yung kanyang kalalagayan. Pero tingnan po natin, anong kanyang sinasabi pagdating doon sa verse 11, verse 13. Sabi niya dito, did I keep my heart pure for nothing? Did I keep my innocent for no reason? I get nothing but trouble. Nakuha po ba natin yung kanyang sinasabing sentimento? Sabi niya dito, siya innocent. Pure yung kanyang puso. Pero sa first statement niya, sabi niya, the God is good to the pure heart. Pure heart siya, pero anong kanyang nararanasan? I get nothing but trouble. Verse 14. All day long, sa buong maghapon, ang bigat. Ang bigat maintindihan, ang bigat sa pakiramdam na naintindihan niya na ang Diyos ay mabuti sa Israel, ang Diyos ay mabuti sa matutuwid. Ngunit ngayon, siya ay matuwid, siya ay Israelita, buong maghapon, buong araw, nararanasan niya araw-araw ay ang kabigatan. Kaya sabi niya dito ay, every morning brings me pain. Ang hirap po noon, napakabigat na ng kanyang pinagdadaanan. Kasi nakita niya, yung masasama, umuunlad. Siyang matuwid sa harap ng Diyos, siya ay bumabagsak o marahil may kulang sa kanya na kanyang inaasahan. Kasi kinumpir niya yung kayamanan ng yung mga nare-receive na meron ang hindi ang mga wicked. Pero samantalang siya kaya makita po natin dito, yun yung kanyang crisis. Yung crisis na ito, ito po yun. Comparing ourselves to others and counting their blessings always lead us to disappointment. Yan po yung crisis, yung disappointment. Kasi anong pinagmulan ng kanyang disappointment? Comparing ourselves to others and counting their blessings always lead us to disappointment. Yun po yung crisis. Na kinumpara ang kanyang buhay sa iba, kinumpara ang buhay ng iba sa kanya, binilang ang meron ng iba kumpara sa kanya. Nakikita po natin, laging ang resulta po nito yung disappointment. Kaya wag po natin gawin na laging bilangin kung ano ang merong iba. Wag natin gawin, i-compare po natin ang buhay natin sa iba. Minsan tayo nabubuhay na tayo sa kung paano nabubuhay ang iba. Yan po ang crisis na ating pwedeng pagdaanan. Pag lagi natin kino-compare ang buhay natin sa buhay po ng iba. Yan po. Yan po yung crisis. Comparison. It leads to disappointment. Sa letter B, makita natin dito yung confusion to the event. Pag sinabi confusion to the event, yung bang kalituhan, kawalan ng kaunawaan sa mga nangyayari. Di ba minsan naranasan natin, bakit kung sino pa ang matuwid, siya pang naghihirap? Bakit kung sino pa ang masasama, siyang yumayaman? Nagkakaroon ng confusion, kalituhan. Bakit? May tanong lagi sa atin na bakit? Kung talagang ang Diyos ay mabuti, bakit niya hinahayaan ang mga mahirap, ang mga matutuwid na naghihirap? Bakit ang masama pinababayaan niyang yumaman at umunlad? Yan po yung confusion. Pagkakaroon sa ating isipan ng kalituhan o hindi sapat na kaunawaan pagdating sa mga pangyayari. Makita natin po dito yung confusion na meron siya, yung confusion for God's awareness and justice. Sa verse 11, bagamat ang sinabi po dito ay ang nagsalita, ang tinutukoy niya dito ay yung mga masasama, kasi ano daw sabi ng masasama? What does God knows? Ano ang nalalaman ng Diyos? They say, they ask, or they say, does the Most High even know what's happening? Yan po ang isang tanong. Alam ba talaga ng Diyos kung anong mga nangyayari? It is confusion of God's awareness and justice. Marahil, natatanong din po natin dito, alam ba talaga ng Diyos ang nangyayari? Minsan nga, ang tanong ng iba, kung talagang ang Diyos ay mabuti, bakit niya ako pinabayaan?
Minsan ito naranasan natin kapagka tayo ay nasa sitwasyon na tayo ay hirap na hirap sa buhay, may pinagdadaanan. Minsan makita natin na unfair ang buhay kapagka nagkasakit, nawalan ng mga mahal sa buhay, naalis sa trabaho, o nagkakaroon tayo ng sitwasyon na hindi natin gusto. Kaya ang nagiging tanong natin ay, alam ba ng Diyos? Kita ba ng Diyos ang nangyayari? Yan po kanyang sentimento sa verse 11. At sabi niya dito, confusion for his faith if it is still worthy or beneficial. Yung kanyang kalituhan, yung bang kanyang pagiging matuwid ay tama pa? Sabi nga dito, or mahalaga pa ba o beneficial pa? O may halaga pa ba yung kanyang pagiging matuwid? Kasi sabi niya, the Lord is good to Israel and He is also good to pure heart. Kaya nga sabi niya sa verse 13, did I keep my heart pure for nothing? Para may halaga pa ba? Yung paglilinis ko ng puso ko o pagiging matuwid ko, may halaga pa ba ito? Kasi, bakit, kung ito ay may halaga, bakit patuloy niyang nararanasan yung matinding kahirapan? Bakit patuloy niya itong nararanasan? Samantalang yung hindi malinis ang puso, patuloy na umuunlad ang buhay. Minsan ito din po ang nagiging natin, nagiging sentimento po natin, nagiging crisis din po natin sa buhay. Na kapag nakita natin na yung masasama ay patuloy na umuunlad at tayong matutuwid ay patuloy na naghihirap, parang tinatanong natin, tama pa ba na sumunod ako sa Diyos? Tama pa ba na magtiwala ako sa Diyos? Tama pa ba na ako'y panghawakan ko ang aking pananampalatayang ito? Yan po minsan, o madalas, nararanasan din po, may halaga pa ba ang aking ginagawa na pagsunod sa Diyos at pagtitiwala sa Diyos na ganito ang aking naranasan, ang bigat, ang hirap ng aking buhay na pinagdadaanan? Paggising pa lamang sa umaga, problema na. Nanalangin ka sa gabi, nagtitiwala ka sa Diyos, ngunit paggising mo sa umaga, ang haharap sa iyo, problema. Hanggang buong maghapon, problema pa rin. Mabigat na buhay. Yan po yung confusion, yung kalituhan, na nagdadalawang isip na tutuloy pa ba sa pagiging matuwid o magiging masama na lamang, baka sakaling pagpalain din. O mananatili ba akong matuwid sa kabila ng paghihirap na pinagdadaan? Yan po yung confusion na pwedeng pagdaanan ng isang mananampalataya. Andan po natin si Asaph ay isang lingkod din po ng Diyos. Ibig sabihin, siya ay talagang kumikilala din po sa Diyos. At naranasan po niya ang mga bagay na ito. Nagkaroon po siya ng crisis sa buhay. Kaya dito makikita natin, sa unang bahagi, tinuturo sa atin, it is normal to a person to have experienced crisis in faith because we are limited in knowledge and wisdom. Maunawaan po natin, normal lang po yon. Kasi si Asaph, isang lingkod din po siya ng Diyos. Nakaranas din po siya ng crisis sa kanyang buhay pananampalataya. Bakit po ito normal? Kasi nga, ang ipinapahayag sa atin ng Diyos, kasi nga, yung ating karunungan ay masyadong limitado. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod. Ang nakikita lang natin ay yung mga nangyayari ngayon at yun din ang kanyang naobserbahan. Yung mga nangyayari ngayon seems unfair. Pero hindi niya alam kung ano yung next pagkatapos ng mga pangyayaring ito. Nakita lamang niya na yung mga matutuwid ay patuloy naghihirap tulad niya, nakakaranas ng problema, ngunit yung mga masasama ay patuloy na nakakaranas ng kaginhawaan. Kaya minsan, maraming mananampalataya ang tumatalikod sa pananampalataya, gumagawa na lamang din ng masama para matugunan din ang kanilang mga pangangailangan. Kaya sabi dito, limited lamang po ito, ang ating karunungan. The Lord offer wisdom to those who are lack of wisdom to overcome the circumstances. Tandaan po natin, kung tayo kulang sa karunungan, lagi sabi nga ng Book of James, ay ang Diyos ay nag-o-offer, nagbibigay ng karunungan sa nangangailangan at humihingi ng karunungan. Karunungan upang mapaglampasan ang mga pagsubok sa buhay. At ang tinuturo po sa atin, sa lesson po natin sa unang bahagi, stability comes when a person has a wisdom from the Lord to discern the circumstances. Yan po ang isa. Yes, may crisis. Pero ang ating magiging katatagan sa panahon na unfair ang buhay, sa tingin natin unfair ang buhay,
Stability comes when a person has wisdom from the Lord to discern the circumstances. Pag sabi discern, maunawaan. Karunungan na nagmumula sa Diyos para maunawaan ang sitwasyon o mga bagay-bagay, ang mga nangyayari. The true crisis in life is not our circumstances. Hindi po yung ating mga pinagdadaanan, ang ating mga kalalagayan. But when we lack of wisdom, how to face circumstances. Yan po ang tunay na crisis. Hindi yung kahirapan, kundi ang kawalan ng kaunawaan kung paano haharapin ang lahat ng ating pinagdadaanan. God is generously give wisdom to those who come and ask for wisdom. Yan po ang sinasabi po ng pag-aaral po natin. Ang Diyos ay saganang nagbibigay ng karunungan. Humingi lamang tayo sa Diyos ng karunungan para maintindihan po natin kung ano ang dahilan, bakit natin nararanasan nito, ano ang dapat nating gawin para malagpasan natin kung ano man ang ating mga pinagdadaanan. Kaya purihin po ang Diyos. Nakaisang bahagi na po tayo. Sa padalawang bahagi ay yung clarification. The clarification. Kanina, yung crisis. Nakita natin yung crisis, yung kakulangan ng karunungan, kakulangan ng kaalaman, yung pagko-compare, at makita natin sa clarification. At ito naman ay nasa verse 16 to 20. Verse 16 to 20. Sa letter A ay yung revelations of God's justice. The revelation of God's justice. Kasi ano ang nakita niya kanina sa crisis? Aba, ang mga masasama ay walang kaproblema, kasi sila tuloy-tuloy sa kanilang pagsasaya sa buhay at umuunlad pa ang buhay, at ang mga righteous ay patuloy na naghihirap. Kaya makita natin dito yung revelation of God's justice sa verse 16 to 20. Basahin po natin at sundan niyo po sa salin ng inyong mga Biblia. So I tried to understand why the wicked prosper. Talagang napakaganda po niya, Hindi siya basta tumigil lamang doon, kundi I tried to understand. Ibig sabihin, sinubukan niyang unawain. Nagkaroon siya ng desire na maintindihan bakit ito ang nangyayari, para kasing salungat doon sa karakter ng Diyos yung nangyayari. Ang karakter ng Diyos, He is good to Israel and He is good to the pure heart. Pero ang pure heart na tinutukoy niya ngayon ay siya na naglilingkod sa Diyos ay nakakaranas ng kahirapan para bang hindi good ang Diyos. Kaya he tried to understand. Pinipilit niyang unawain. Kaya sabi niya dito sa verse 16, so I tried to understand why wicked prosper. But what a difficult task it is. Talagang sabi niya sa kanyang karunungan ay talagang napakahirap nitong unawain. Bakit sila pinagpapala at ang mahirap ay ang mga matutuwid ay hindi nakakaranas ng masaganang buhay? Sabi niya, noon, ipinaunawa na agad, ipinakita na agad na yung ating limitasyon pagdating po sa karunungan at kaunawaan. Then, ito na yung kanyang kasi naintindihan na niya na hindi niya kayang unawain, hindi niya kayang bate sa kanyang kaunawaan. Nagkaroon siya ngayon ng pagkilos. Then, I went into your sanctuary, O God, and I finally understand the destiny of the wicked. Yun, naintindihan niya ngayon. Okay, ngayon, nung pumunta ako sa iyong sanctuaryo, naintindihan ko na ngayon ang kasasapitan ng mga masasama. Then truly, you put them into slippery path and send them sliding over the cliff of destruction. In an instant, they are destroyed, completely swept away by terrors. When you arise, O Lord, you will laugh at their silly ideas as a person laughs at dreams in the morning. Ngayon po, nakita po natin, revelation of God's justice. Kasi kanina, kita niya, parang unfair ang Diyos. Bakit itong mga ito patuloy na sumasaganang buhay, nagiging masayang buhay? Para bang walang ginagawa ang Diyos? Bakit ganon? Pero ngayon, naintindihan na niya, ano ang mangyayari sa kanilang bunga ng kanilang kasamaan. Akala ka si Asaph, walang ginagawa ang Diyos, walang plano ang Diyos. Pero dito, na-realize niya at naintindihan niya nung siya ay lumapit sa Diyos, sa kanyang sanctuaryo, nang siya ay manalangin, i-reveal sa kanya ng Panginoon. Yung clarification, yung clarity.
Anong nakita po niya doon? The wicked will destroy and their wealth will not last long. Amen po mga kapatid. Yung kanyang kinaiinggitan na kayamanan ng mga masasama, hindi pala yung magtatagal. Darating ang isang araw, sa itinakdang panahon ng Diyos, ito ay kanyang wawasakin lahat. Sabi nga dito, maging ang mga masasama ay darating sa kahatulan ng Diyos. Kaya wag po nating kainggitan ang masasama. Makita natin sa Pilipinas nga ng daming korap. Sabi natin, buti pa sila, korap. Inuubos ang pera ng Pilipinas, nagpapasarap sa buhay. Wag po tayong mainggit sa kanila dahil darating ang isang araw kapag sila hindi nagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan, aanihin nila ang bunga ng kanilang kasamaan at ito ay ang nakalaan na justice ng Panginoon. Hindi man po ito mabigyan ng justice dito sa lupa, bibigyan ito ng justice ng Panginoon. Amen po mga kapatid, yung flood control, mga nangyayari po sa atin sa Pilipinas, nakita natin na parang sumasagana po ang, yes, sasagana ang kanilang buhay, pero may hangganan lamang po. Limitado lang po. I-enjoy nyo lang panahon ngayon, maikling panahon na enjoy, pero mas malaking panahon ang ilulaan nila sa pagsisisi at kapighatian. Kaya wag po natin kainggitan ang mga masasama na umuunlad. Kasi sabi naman dito, yung righteous ay inherit eternity. Maaring wala man tayong kayamanan dito sa lupa, pero may inihanda ang Diyos na kayamanan po sa atin. Kayamanan kailanman hindi masisira, kailanman hindi mawawala. Yun po ang dapat nating inaasam. Amen po mga kapatid. Huwag po nating asamin ang mga kayamanan dito sa mundong ito sapagkat dito sa mundong ito ay panandalian lamang. Huwag po nating kainggitan ang mga yumayaman dito sa maling paraan sapagkat darating isang araw, magbabanish po yan lahat na yan. Ito po kasi chapter 73 ay kahalintulad din po siya ng chapter 37. Na ganoon din po ang text. Yung kanilang kayamanan na andyan ngayon pero parang aso na mawawala din po yan. Darating isang araw sila ipaparusahan ng Diyos. Kaya ito yung naging revelasyon sa kanya. Yung naging clarity po sa kanya na hindi pangmatagalan ang kasaganahang tinatamasa ng masasama at hindi pangmatagalan ang kahirapang dinadaanan ng mga matutuwid. Ang mahalaga po ay yung pangwalang hanggan. Amen po mga kapatid. Kaya lagi natin piliin ay ang pangwalang hanggan. Hindi lamang po yun. Sa letter B, yung the realization of his condition. Ano yung kanyang kalalagayan? Hindi lamang sa ano. God is fair and fair in justice. The realization in his condition sa 21 to 23. Tingnan po natin. Ano yung kanyang kalalagayan dito sa 21 to 23. Then I realize, makita po natin yung transition lagi noong pangyayari. Una, binanggit niya ang Diyos mabuti, pero sa sunod bagsak yung kanyang damdamin, bagsak yung kanyang puso, tapos lumapit siya sa Diyos, biglang nagkaroon ng transition nung kanyang puso, nung kanyang kondisyon. Kaya sabi niya dito, then I realized that my heart was bitter. Parang nabagbag ng kanyang damdamin. And I was all torn up inside. Parang talagang kinikirot na yung kanyang puso doon sa kanyang natuklasan. Nakita kasi niya na mali yung kanyang unang pananaw, unang pagtingin. I was so foolish and ignorant. Nakita po natin. Sa verse 23 point, I must have seems like a senseless animal to you. Anong nangyari? Anong tingin natin? Senseless animal. Walang kasilbi-silbing hayop. Lahat ng hayop sa mundong ito ay may silbi sa Diyos. Pero ang sinabi niya, ikinumpara ng kanyang sarili sa hayop na wala pang silbi. Ano yung hayop na walang silbi sa Diyos? Wala namang ganun. Pero itinatalaga niya ang kanyang sarili sa pinakamababang antas ng kalalagayan sa harap ng Diyos. Napakaganda na po. Yet I still belong to you. Yet I still belong to you. Sa 23, you hold my right hand. Anong kanyang nakita po niya dito sa pangyayaring ito? Sa kabila ng, kung tinignan niya kanyang sarili na isang walang kakwenta-kwentang tao dahil sa kanyang iniisip sa harap ng Diyos, nanatili ang Diyos na
na naandun at nag-iingat sa kanya. God is fair in justice. Yun yung kanyang naintindihan. God is fair in justice. Hindi naman po yan. Wealthiness is not guarantees of blessedness. God is faithful even we are not. Yun yung kanyang condition, yung realization niya sa kanyang condition, na yung wealthiness is not guaranteed of blessedness. Sana yan din po ang maintindihan po natin bilang mga mananampalataya, na hindi porket mayaman ay pinagpala ng buhay. Huwag nating tingnan na ang pagpapala ng buhay ay nakabatay sa kung ano ang meron ang isang tao. Hindi po yun doon. Nakita niya ngayon na pinagpala siya kasi bakit? Wala man siya ng kahit ano, marumi man ang kanyang tingin sa kanyang sarili sa harap ng Diyos, pero ang Diyos kailanman hindi siya iniwan, hindi siya pinabayaan. Hinawakan siya right hand. Ibig sabihin, God is still in, the presence of the Lord is still in Him. God is faithful even we are not. Minsan ito pong dapat nating maunawaan. Ang dami nating reklamo sa Diyos tungkol sa pagkukulang ng Diyos. Pero natanong ba natin, gaano na kadami ang pagkukulang natin sa Diyos, pero kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos? Hindi tayo iniwanan ng Diyos. God is still faithful even we are not. Ilang beses na ba tayong lumayo sa Diyos, pero pili tayong ibinalik ng Diyos? Kailan tayo naranasan nating magduda sa Diyos, pero patuloy pa rin tayong pinagpapala ng Diyos? Yan pong makikita po natin. God is faithful even we are not. Yan yung realization na nakita niya. Kaya makita po natin dito sa ito, mula sa kawalan ng pagtitiwala sa Diyos, nagkaroon siya ng kaunawaan, nagkakaroon ng transition yung kanyang damdamin at ang kalalagayang spiritual. Makita natin dito, God revealed to Asaph what his plan to the wicked and to the righteous when he seek the presence of God. Confusion requires clarity to lead us into right action. Anong sinasabi po dito sa clarification ito na pinag-aralan? God revealed to Asaph what his plan to the wicked and to righteous when he seek the presence of God. Magkakaroon lang ng clarity. Sabi nga, pag may confusion, kailangan ng clarity. At magkakaroon lang ng clarity kapag tayo ay lumapit sa Diyos. Hindi sa papalayo sa Diyos. Hanapin natin ang presensya ng Diyos. At ang sabi dito, confusion requires clarity to lead into right action. Kapag naging malinaw ang lahat sa atin, magkakaroon tayo ng tamang pagtugon. Kung bakit marami ang lumalayo sa Diyos kapag nakakaranas sila ng kahirapan sa buhay, seems unfair, bakit sila nanghihina? Kasi kulang sa clarification or clarity yung kanilang isipan. Kaya nagkakaroon sila ng wrong decision, wrong action. Pero pag malinaw ang isip ng isang tao at ito ay naka-align sa plano ng Diyos, hindi siya palayo sa Diyos, bagkos siya ay papalapit sa Diyos. Tingnan niyo po sa Asaph. Anong una niyang ginawa? Ito tinuturo po sa atin na kung tayo ay nahihirapan sa buhay, lumapit tayo sa Diyos. At ang Diyos ang magbibigay sa atin ng karunungan, ng kaunawaan sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Lesson, sa ikalawa, stability comes when a person seek God's presence for the Lord reveal His plan. Tulad po ni Asaph, nalito siya, nahirapan siya, naunawain ang buhay. Ang ginawa niya, lumapit siya sa Diyos. At ang Diyos na kanyang nalapitan ay tapat, inihayag sa kanya kung anong kanyang plano. Minsan, ito po ang lesson binibigay po sa atin ng Diyos. Lumapit tayo sa Diyos para maintindihan natin bakit natin nararanasan ang ganitong uri ng sitwasyon na meron po tayo. At bibigyan din tayo ng Diyos ng karunungan paano ito haharapin. Yung paglapit sa Diyos. Magiging matibay tayo sa panahon na unfair ang buhay kung tayo mananatili na ang hinahanap ay presensya ng Diyos, hindi lumalayo sa Diyos. Amen po mga kapatid. Last na po. Ang sabi po dito sa ikatlo, the confident. Yung katibayan na. Confident na po katatagan na. Kasi kanina, yung crisis, kulang sa clarity, kaya siya ay nanghihina. Kaya ngayon, nung nagkaroon na ng clarification, meron na siyang confident ngayon sa Panginoon. Di ba kanina, transition,
Pinakita niya sino ang Diyos. Pero sa kanyang mga testimonya ay nawawalan siya ng pananampalataya sa Diyos, nanghihina ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya lumapit siya sa Diyos at binigyan sa Diyos ng karunungan, at nung siya may karunungan na, nagkaroon na again na uli yung kanyang confident. Ano yung confident niya dito? Yung faith on the possession, o yung katapatan sa kung ano ang meron siya. Hindi ibig sabihin o kung ano man ang taglay niya, yung katapatan, faith on the possession. Sa verse 25, makikita natin dito ay, sabi niya dito, yung confident on what we have, do sa faith on the possession, o yung katapatan sa kung ano ang meron tayo, ano yung tamang pinapahalagahan. Yan po ang kahulugan ng faith on possession. Confident on what we have and the right things to value. Sabihin yung tamang papahalagahan. Sa verse 25, basahin ko po, ang sabi niya dito, whom I have in heaven but you. I desire you more than anything on earth. Anong kanyang sentimento kanina? Parang buti pa yung mga masasama. Ang dami ng kayamanan dito sa mundo. Di ba yun po kanyang makita? Samantalang ako, hirap na hirap dito. Araw-araw na lang, pagising lang sa umaga, kahirapan. Pero tingnan natin dito yung confident na niya ngayon. Hindi na, inalis na niya yung kanyang paningin sa kung ano ang kung sa anong posisyon na meron siya dito sa mundo. Kundi tinignan na niya ngayon, anong posisyon na meron siya, possession na meron siya ngayon, anong taglay na anong meron siya. Sabi niya dito, there is none whom have I in heaven but you. Sa langit, kung titingnan niya, sinong meron siya? Ang Diyos. Pagdating dito sa lupa, and there is none upon earth that I desire beside you. Yung laman ng kanyang puso, wala siyang iba nang hinahanap kundi ang Diyos. Anong kanyang dahilan kung bakit siya nanghihina kanina? Naghahangad siya ng mga bagay para sa mundong ito, na meron ang mga wicked, na wala siya. Ngayon, ang hinahangad na lamang niya ay walang iba kundi ang Diyos. Nagkaroon siya ngayon ng confident. Na ang confident niya ay ang bagay na hindi nasisira, bagay na hindi kumukupas, bagay na hindi nawawala, kundi kung ano ang meron siya ay ang Diyos. Amen po mga kapatid. Sa panahon na nakikita nating mabigat ang sitwasyon, marami tayong kulang, maraming kulang sa atin, wala tayo ng ganito, wala tayo ng ganan, walang ganon, tandaan po natin, ang magiging confident natin, mayroon tayong Diyos. Diyos na kailanman hindi tayo iiwan, ni pababayaan man. Sana yun po yung ating maging confident din. Sabi dito, our confident, and when we know that we have God, even we don't have many things on earth. Kung ang ibang tao naghahangad ng mga bagay-bagay, sapatos, kotse, lupa, bahay, o anumang mga gamit, na mga panandalian lamang, pero si Asaph ang hinahangad niya, walang iba kundi ang Diyos. Sana ganito din po ang hangad natin. Ang Diyos na kailanman na hindi kumukupas, hindi lumilipas, hindi nagbabago. Maaring wala tayo ng mga bagay na mahalaga sa mundong ito. Pero ang sigurado, mayroon tayong mahalaga sa puso natin ay ang Diyos. Meron sa buhay natin ay ang Diyos. Ayun po yung magbibigay sa atin ng confident. Sapagkat ang Diyos na ito, kailanman ay hindi nagbabago. Sa letter B, the faith that outlasts o nagpapatuloy, that outlasts trust. Yung pananampalataya na nagpapatuloy sa pagtitiwala. Yung confident. Ito na yung confident niya ngayon. Kasi confident na siya, okay lang na wala siya ng mga bagay na sa mundong ito, meron naman siyang Diyos. At ano pa, yung confident niya, yung faith that outlasts trust, o yung pananampalataya na nagpapatuloy sa pagtitiwala. It means trusting God at all times, acknowledging God as the source of everything, and surrendered life to God. Yan po yung tatlong bagay na taglay ng pananampalataya na nagpapatuloy sa pagtitiwala. Trusting God at all times, acknowledging God as the source of everything, and surrendered life to God. Kasi tingnan po natin sa verse 26. My health may fail, and my spirit may grow weak, but God remains the strength of my heart. He is mine forever. Ano sinasabi niya? Maaring ang kanyang kalusugan ng katawan manghihina,
Maging ang kanyang espiritu manghihina din. Pero ano dito? But God remain the strength of my heart. Mananatiling ang Diyos ang aking kalakasan. Ibig sabihin, anumang sitwasyon na maranasan niya, ay hindi siya kailanman mawawalan ng tiwala sa Diyos. Kailanman hindi siya lalayo sa Diyos. Ito yung confident niya kasi naunawaan na niya, ang Diyos talaga ay tapat, ang Diyos ay mabuti, God is faithful. Kaya yung confident niya na na magpatuloy, na magtiwala sa Diyos. Alam niyo po, minsan ito yung dapat po nating maintindihan, dapat nating maunawaan sa ating buhay. Tapat ba ang Diyos sa ating buhay? Mabuti ba ang Diyos sa ating buhay? Kung naintindihan po natin na oo, ang sagot natin, so walang dahilan para tayo ay lumayo, magtampo sa Diyos. Ang kailangan natin ay magtiwala at sumunod sa Diyos. Yan po ang pinakita po ni Asaph. Kaya sabi niya dito, maaring manghina o magkasakit man ako, magkahirap-hirap man ang aking katawan. Dumanas ng matinding kahirapan ang kanyang buhay dito sa mundong ito, na tulad ng kanyang naranasan ng panahong isinulat niya ito, ang sinasabi niya dito, mananatili ang kalakasan ng kanyang puso ay ang Diyos. Maaring maging ang espiritu niya ay manghina. Yes, nanghihina tayo espiritu, pero kailanman hindi siya lalayo sa Diyos. Kailanman hindi na siya magdududa sa Diyos. Patuloy siyang magtitiwala sa Diyos. Yan po yung confident. Yan po yung magandang makita po natin. Our confident is when we understand that God is with us. Amen po mga kapatid. Naranasan niyo na po ba yun? Yung parang bagsak na ang lahat. Lumayo na sa iyo ang lahat. Magiging lang confident natin pag na-realize natin, God is with us. At ang mensahe ng Panginoon sa iyo ngayon, God is with you. Kaya wala kang dapat ipang hina kung ang sitwasyon man ay hindi patas. Ano po? Sa lesson sa ikatlong bahagi, stability comes when a person starts to fully trust in the Lord when life seems unfair. Madaling magtiwala sa Diyos kapag maayos ang nangyayari. Pero sinasabi dito, yung stability, yung katatagan, ay darating kapag ang isang tao ay lubusang nagtiwala sa Diyos sa panahon na ang buhay parang hindi patas. The good relationship to the Lord will give us stability to face the uncertainty of life. Kamusta ang relasyon natin sa Diyos? Kasi hindi natin pwedeng pagtiwalaan ng Diyos kung wala tayong magandang relasyon sa Kanya. Sa pagtitiwala, mahalaga po ang relasyon. Tulad ng isang anak sa kanyang ama o sa kanyang magulang, nagkakaroon ng pagtitiwala kung may matibay na relasyon. Tulad po natin, ang kailangan natin ay mas patibayin natin ang relasyon natin sa Diyos para mas umunlad din ang ating pagtitiwala sa Diyos. Yan po ang mahalaga. Ano yung mga bagay na ginagawa natin para umunlad ang ating relasyon sa Diyos? Sa pagwawakas, ang sabi po dito, conclusion, napakaganda po ng inano niya sa verse 28, sa conclusion. Matapos mangyari ang lahat ng kanyang nakita, maunawaan ang lahat ng dapat niyang maunawaan, ito ang kanyang desisyon. But as for me, how good it is to be near God. I have made the sovereign Lord my shelter. And I will tell everyone about the wondering things you do. Kanina, para bang his foot almost slipped. Ano po? Madulas na daw siya, bumagsak na siya. Pero ngayon, ang sabi niya, I have made the sovereign Lord my shelter. Walang ibang kanlungan, wala siyang ibang takbuhan kundi ang Diyos. At sabi niya dito, and as for me, how good it is to be near to God. Ano sinasabi po dito sa pagwawakas natin ito? We could experience life seems unfair to us, but God remind us that in the time of crisis, our stability is when we always seek God's presence and trust in the Lord, for He is just and faithful. Yan po ang sinasabi po sa atin. Yes, pwede nating maranasan. Pwede tayong makaranas na parang ang buhay ay hindi patas. Pero ang paalala sa atin ng Diyos, sa panahon na may crisis ang ating buhay, ang ating katatagan ay kapag tayo ay tuloy-tuloy na hinahanap, pinapahalagahan ang presensya ng Diyos at lubusang magtiwala sa Kanya. Dahil and the Lord. Bakit?
dahil ang Diyos ay tapat at matuwid. Tandaan po natin, kailanman hindi tayo iiwan ni pababayaan ng Diyos. Kailanman hindi ipaparana sa atin ng Diyos ang mga bagay na hindi dapat nating maranasan. Kung ito'y naranasan natin, ang mga sitwasyon, ibig sabihin ito ay beneficial para sa atin. Hindi ang Diyos na gumagawa ng mga bagay na hindi makabubuti. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay makabubuti. Kaya kung makita natin ang buhay natin na sa mabigat na kalalagayan, tandaan natin may tinuturo ang Diyos. Amen po mga kapatid, magtiwala lamang po tayo. At makita natin na hindi mahalaga kung gaano karami ang kayamanan mo dito sa mundo. Ang mahalaga ay kung may kayamanan tayo dun sa langit. Kasi ang mga bagay sa mundong ito, panandalian lamang. Anong aksyon na dapat po natin gawin? When you feel life is unfair, count all your blessing and be thankful. Makikita natin na unfair ang buhay kasi kakakompare po natin sa blessing ng iba. Ang dapat po natin ay count all our blessing. Bilangin natin ang lahat ng biyaya na ating natanggap at magpasalamat sa Diyos. Isa pa, when things you did not understand, when the things you did not understand, pray to God, pray to the Lord and ask wisdom. Kapag tayo nalilito na sa buhay, nahihirapan na sa buhay, lumapit tayo sa Diyos at humingi ng karunungan. When you are feeling heavy, yung mabigat na ang ating pakiramdam, come to the Lord's presence and praise Him. Kapag mabigat ang sitwasyon, mabigat ang buhay, ang dapat natin gawin ay lumapit sa Diyos at magpuri, sumamba sa Kanya. Tulad po ni Asaph, nung mabigat ang kanyang pakiramdam, lumapit siya sa Diyos at binigyan siyang kapahingahan ng Diyos, binigyan siyang karunungan ng Diyos. Amen. Mga kapatid, sana po tayo natututo. And the question to ponder ngayon, ang ating pagbubulay-bulayan, pwede natin sa grupo, pwede natin sa bawat isa sa atin. Sabi nga dito ay, question to ponder, when do you feel life is unfair to you? Kailan mo naranasan o nararamdaman na ang buhay unfair? Sa anong sitwasyon? When do we feel life is unfair to us? Kalawa, how do you face the difficult circumstances? Paano mo hinaharap ang mga mabibigat na sitwasyon? What did you do to retain your faith in the Lord? What did you do to retain your faith in the Lord? Anong iyong ginagawa para mapanatili ang iyong pananampalataya sa Diyos? Why is it important that we must have stable confidence in God? Bakit mahalaga na tayo mayroong matibay na pagtitiwala sa Diyos o kapanatagan sa Diyos? Yan pong ating mga pagbubulay-bulayan. At sana po sa mga anong ito ay mas makita pa natin ang mensahe ng Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos sa mensahe ng Diyos. Sana po ito ay naging malinaw sa lahat. Sana po ay naging pagpapala po sa lahat. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama na dakila sa lahat, minsan pa lubos kaming nagpupuri at nagpapasalamat po sa iyo at ikaw ang aming Diyos na mabuti. Nakikita mo po ang aming sitwasyon, maaring meron sa amin na nabibigatan, nalilito sa mga nangyayari sa panahon ngayon na ang mga masasama ay siya pang na mamayagpag, sila pa ang umuunlad at nakikita siya pa ang may mga kapangyarihan sa mundong ito, dakilang Diyos. Kung sino po ang mga hindi kumikilala sa iyo, sila pa ang umuunlad ng kanilang buhay, na nagiging tingin po namin ni parang unfair ang buhay po. Ngunit, ipinakita mo, Diyos, na ikaw ay Diyos na mabuti, ikaw ay Diyos na tapat, na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay panandalian lamang. Ang mahalaga naming pahalagahan ay ang mga bagay na pangwalang hanggan. Pahalagahan po namin ay ikaw sa aming mga buhay. Kaya dakilang Diyos, salamat po sa mensahe, salamat po sa iyong pagtutuwid. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, purihin po ang Diyos at salamat po sa buhay ng bawat isa. At talagang hanggang doon po talaga natin matatapos ang lesson ito. Ang hirap naman kung puputulin ko, yung lesson ay sinusubukan ko din po itong pag-aralan mabuti, paano papaikliin. Mangyayari po nito, maikli, basa na lang ng basa, di kayo na po bahalang umunawa. Pwede po ba yun na babasahin ko na lang, ay di manalangin ko pa anong revelasyon sa inyo ng Diyos. Na-reveal na naman sa akin, kanya-kanya na muna tayo. Pwede po ba yung ganon? Hindi naman ano po. Kaya maging matyaga na lamang po tayo. At salamat dahil nakakapagbigay pa tayo ng mensahe. Ano po? At purihin ng Diyos. At ngayon, hindi pa rin po naayos yung aking laptop. Kaya dito, ang
ano pa lang uli. Kaya nakita niyo ako dumating kanina at kaya makikita niyo uli ako aalis uli. Kaya po rin yung remote hindi pa rin po gumagana. Kaya yun po, pero salamat sa Panginoon sa kabila ng ang mga ginagamit ko yung nagkaka-technical problem ay tuloy pa naman po ang ating pagtuturuan at pag-aaralan. Sana po ay ang mensahe ng Diyos ay naging pagpapala sa atin. At hanggang dito lang po. Maraming salamat po at enjoy nyo po ang fellowship na meron po ngayon. At sa Diyos po ang kapurihan sa lahat ng bagay. Salamat po.